Magandang araw, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Juna, isa sa mga silent listeners ng channel niyo. Gusto ko lang pong i-share itong kwento ko. Noong last year ay nanganak ako via CS o cesarean section sa isang ospital sa Iloilo. Nagkaroon ng konting komplikasyon ng anak ko kaya nilipat siya sa neonatal ward ng ospital para mamonitor mabuti ng mga doktor ang kanyang lagay. Umabot yon ng mahigit 1 linggo. Ang location ng ward ay nasa may bandang dulong bahagi ng ospital. Noong unang araw namin doon ay agad akong nag-obserba ng paligid at nagtanong-tanong sa iba na bantay ng mga pasyenteng kasama namin doon. Nakapwesto kami ng anak ko malapit sa bintana kung saan makikita ang likurang bahagi ng ospital. Kinagabihan ay napansin ko agad ang nag-iisang gusali sa likod na mayroong maiksing hallway mula siguro sa main building ng ospital. Nagtaka pa ako noon kung anong ward yon dahil wala masyadong ilaw na naroon kaya medyo madilim pa yung paligid. Nalaman kong yun pala ang morgue ng ospital dahil hindi ko napigilang itanong sa isa sa mga nurses kung anong meron doon. Hindi naman ako natakot o naalarma nang malaman kong morgue yon dahil parang wala namang kakaiba o nakakatakot doon sa lugar. Pero nung ika-4 na gabi namin doon sa neonatal ward, mga nasa bandang 3 AM, habang binabantayan ko ang anak ko sa loob ng incubator, may napansin ako na isang anino ng taong naglalakad papunta sa pinto ng morgue. Sumilip ako noon sa may kurtina na nakatakip sa bintana para tingnan. Nakita ko ang isang lalaking naatayo sa harap ng pinto. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakatalikod siya mula sa kinaroroonan ko. Napansin ko lang na nakasuot ito ng puting damit gaya ng mga nurses na lalaki. Ilang sandali ako naghintay na merong magbukas ng pinto, pero wala. Saglit kong nilingon yung anak ko at inayos ang takip sa kanyang mata. Nang muli kong tingnan ang pinto ng morgue ay wala na yung lalaking nakatayo doon. Sinuri kong maigi yung paligid para tingnan kung saan siya pwedeng pumunta, pero wala akong nakitang iba. Inisip ko na lang na baka pumasok siya sa loob ng morgue. Nang sumunod na araw, mag-aalas 3 ng madaling araw na naman. Inayos ko ang pagkakalugay ng kurtina sa bintana nang makita ko ang isang pamilya na pumasok sa loob ng morgue, kasunod ng isang stretcher na may lulan na isang bangkay na nakasilid sa isang puting lagayan. Nakaramdam pa ako ng lungkot para sa pamilyang yon. Nang saktong alas 3 na ng madaling araw, nakaramdam ako ng init kaya minabuti kong buksan yung isang bahagi ng bintana para naman may hangin na pumasok. Napalingon ako muli sa pinto ng morgue nang mapansin ko ang lalaking naatayo ulit doon. Inisip ko na lang na baka isa yon sa pamilya ng kakapasok lang na bangkay sa loob. Tiningnan ko siyang maigi at pansin kong parehong damit pa rin ang suot nito doon sa lalaking nakatayo sa tapat ng pinto nung nagdaang araw. Kaya napagtanto kong hindi siya isa sa pamilya ng bagong hatid na bangkay sa loob ng morgue. Doon na ako nagsimulang magtaka kung ano bang ginagawa ng lalaking yun doon. Bakit naatayo lang siya? Patuloy akong nagmasid ng mabuti sa lalaki at tinandaang maigi yung hubog ng katawan niya. Ilang sandali pa ay pumasok ang isang nurse para mag-check sa mga batang nasa neonatal. Habang chinecheck niya yung anak ko, tinanong ko siya kung kilala ba niya yung taong nasa tapat ng pinto ng morgue. Pero nung tiningnan na namin ay wala na ulit siya sa kinaroroonan niya. Minabuti ko na lang na i-describe sa nurse yung natatandaan kong hubog ng katawan ng lalaki. Pero hindi daw yun kilala ng nurse. Habang inaayos niya yung oxygen ng anak ko, muli akong napalingon sa bintana at nakita na naman yung lalaking nakatayo pa rin sa harap ng pinto ng morgue. Kaya agad kong tinuro yun sa nurse. Pero nung parehas naming tingnan, nawala na naman yung lalaki. Nung mga oras na yon, medyo nakaramdam na ako ng kaba at takot. Nang makalabas na yung nurse, muli ko na namang nakita yung lalaking naatayo sa harap ng pinto ng morgue at nakaharap na siya sa gawi ko. Yung para bang naatingin na siya sa akin. Mas lalo akong kinabahan dahil ramdam ko yung madilim niyang aura mula sa labas. Habang tinitingnan ko siyang mabuti,
nakita kong masama ang tingin nito sa akin. Halos manlamig ako sa kinaroroonan dahil sa takot sa paraan ng pagkakatitig ng lalaki. Hanggang sa hindi ko kinaya at dali-dali kong sinara ang bintana at tinakpan na mabuti ang salamin ng kurtina. Hinaplos-haplos ko na lang yung anak ko nun. Nang sumunod na araw, naisipan kong ikwento sa isa sa kasama naming pasyente sa neonatal ang nangyari kagabi. Agad naman itong naniwala sa akin at pinayuhan akong magdasal na lang para hindi na maulit yun. Pero nang sumapit ulit ang 3:00 ng madaling araw, nagising ako mula sa pagkakatulog dahil sa lamig ng hangin. Nakabukas kasi ang bintana nun. Nilibot ko yung paningin ko sa loob ng ward at nakitang mahimbing na tulog ang lahat ng mga kasama kong bantay sa mga pasyente. Agad akong kinabahan nang pumasok sa isip ko yung lalaki sa harap ng pinto ng morgue. Kaya agad akong nagdasal ng taimtim habang hawak ang kamay ng anak kong mahimbing ding natutulog noong mga oras na yon. Pagkatapos kong magdasal, bahagya akong inayos yung pagkakahiga ng anak ko at inayos ko rin ang pwesto ko. Nang may marinig akong tunog ng pinto na bumubukas. Medyo malakas kasi yun. Ayaw ko man lumingon pero hindi ko napigilang tumingin sa labas ng bintana. Doon, muli kong nakita yung lalaking nakatayo pa rin sa harap ng pinto ng morgue. Napansin kong pareho pa rin yung damit niyang suot simula nung mga nakaraang gabi ko siyang nakikita. Pinilit kong ibaling yung atensyon ko sa ibang bagay at bumalik sa pagtulog. Pero paulit-ulit pa rin akong napapatingin doon sa lalaki na nasa pinto pa rin ng morgue. Ilang minuto na siyang nakatayo doon at hindi gumagalaw. Umusal ako ng maikling dasal para maibsan ang takot na nararamdaman ko. Naging payapa naman yung loob ko. Pero ilang minuto pa ang lumipas, naramdaman ko ang malamig na hangin na umihip mula sa bintana. Nakaramdam na naman ako ng takot. Hanggang sa makita ko na naman yung lalaki sa tapat ng morgue. Inayos kong mabuti yung pagkakahiga ng anak ko habang naamasid lang sa lalaki. Pero ang pinaka hindi ko inaasahang mangyari ay sa isang iglap, biglang nasa labas na ng bintana ng neonatal yung lalaking yon. Naatayo ito sa katapat kong bintana at masamang naatingin sa akin na para bang ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Napasigaw ako dahil sa pagkabigla. Dahilan para magising ang mga kasama ko sa loob ng neonatal. Agad kong binuhat ang anak ko at malakas na umiyak. Sabay turo sa lalaki sa labas ng bintana. Nauutal pa nga ako noon. Dahil nga sa pagkabigla at takot ay napaupo ako habang karga pa rin yung anak ko. Agad naman ako nilapitan ng mga kasama ko sa loob at chinek yung bintana kung saan ako nakaturo. Dahil na rin nagkagulo na kami sa loob ay nagsimula nang pumasok ang ilang mga nurse at security guard na nasa malapit lang. Siguro ay magkahalong takot, pangamba at hormones na rin kaya napahagulgul na lang ako. Tinanong nila kung anong nangyari. Agad naman umikot yung security guard sa labas at sa palibot ng morgue para tingnan. Pero wala naman daw silang nakitang lalaki nang gaya ng tinutukoy ko. Nagpalipat ako ng pwesto na malayo sa bintana. Simula ng gabing yon ay hindi na ako nagtangkang lumingon pang muli sa bintana na yon, lalo na tuwing 3:00 ng madaling araw. Makalipas ng ilang araw, pinayagan na kami ng doktor na lumabas dahil normal na ang resulta ng labs ng anak ko. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit ako lang yung nakakita sa lalaking yon sa labas ng morgue. Ipinagdasal ko na lang ang nangyari na sana hindi ko na ulit maranasan yon. Naikwento ko tong experience ko sa isang kaibigan ko. Ang sabi niya, maaaring sensitibo ako o bukas yung third eye ko, lalo nung mga panahon na yon, dahil nga may malaking nangyari sa buhay ko, which is yung panganganak ko. Minsan daw, yung mga malalaking pangyayari sa buhay natin tulad ng panganganak, pagkakasakit ng malala, aksidente o kung ano, mas nagiging sensitibo daw tayo sa mga bagay-bagay na hindi normal na nakikita ng mga ordinaryong tao. Noon pa man ay hindi na ako matatakotin. Pero noong mga oras na yon, doon ako nakaramdam ng kakaibang takot dahil ako mismo ang naka-experience.
doon na rin ako naging interesado sa mga kwentong paranormal. Kaya nga ngayon, mahilig na akong makinig ng mga true horror stories. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Sana ay makasama itong story ko na i-upload nyo sa channel. Aabangan ko po. Hello po sa lahat. Ako si Leia, isang simpleng may bahay na nakatira sa Bacolod. Mahilig din ako makinig ng mga horror stories. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko taong 2023. Nangyari ito doon mismo sa morgue ng isang punerarya dito sa Bacolod. Hindi ko alam kung pwedeng banggitin ang pangalan ng mismong punerarya, pero located siya sa may Lacson Street, Bacolod City. May 2023 noon, nang unexpected, namatay ang pinsan ko dahil sa komplikasyon sa kalusugan. Nung taon na yon ay wala na gaanong kaso ng COVID-19 sa bansa, kaya halos hindi kami maapaniwala nang ipaalam sa amin ng ospital na dahil sa COVID-19 ang pagkamatay ng pinsan ko. Dahil doon ay wala kaming nagawa kundi ang magdesisyong ipakremate na lang ang bangkay ng pinsan ko para kahit papaano ay maiuwi pa namin ito sa kanilang bahay at mapaglamayan ng maayos. Noong araw na kukunin na namin yung abo ng pinsan ko sa punerarya, ay ang napagkasunduan naming magpipinsan na dumaan muna ako sa bilihan ng bulaklak at doon na lang kami magkita-kita sa punerarya. Dahil nga dumaan ako sa bilihan ng bulaklak, ay nahuli ako ng dating doon sa punerarya. Pagkadating ko ay sa old building pala ako binaba ng sinakyan kong taxi, kaya wala na akong nagawa kundi maglakad papunta sa new building ng punerarya kung saan naroon pa yung iba kong mga pinsan na naghihintay sa akin. Nakuha na ro kasi nila yung abo ng kanilang kapatid. Kahit papaano, maganda pa naman yung itsura ng old building. Pero dahil matatakotin, ay natakot pa rin akong pumasok. Kaya minabuti kong magtanong sa isang staff na nakita kong nakatayo sa pinto. Tinuro naman sa akin ng lalaki ang daan patungo sa new building. Pero nakiusap akong ihatid niya ako. Hindi raw niya magawa dahil may importante daw siyang gagawin sa loob ng opisina. Wala akong nagawa nun kundi ang maglakad na mag-isa sa isang hallway na tinuro niya sa akin. Habang naglalakad ay medyo kinabahan pa nga ako dahil creepy para sa akin ang itsura ng lugar. Hindi rin ganun kaliwanag ang mga ilaw sa paligid. Kaya tahimik akong nagdadasal noon sa isip. Mahaba ang hallway ng punerarya, kaya pakiramdam ko, ilang minuto na akong naglalakad at nagpapalinga-linga sa bawat pinto at kanto na madaraanan ko. Nang makarating ako sa huling kanto na lilikuan ko, nakalimutan ko kung saan direksyon na ako. Dahil wala akong makitang mga staff doon para mapagtanungan, ay nanghula na lang ako. Lumiko ako sa may kaliwang bahagi ng hallway at doon ay sumalubong sa akin ang makipot na daan na medyo may kadiliman dahil iilang ilaw lang ang naka-on noon. Dumiretso lang ako ng lakad sa pag-asang makikita ko ang sinasabi sa akin ng staff na pinto na lalabasan ko para maarating sa waiting area ng new building dahil wala naman din nakasabit na kahit anong signage man lang doon sa lugar. Sa pinakadulo ng makipot na hallway ay may nakita akong pinto. Kaya naisip ko na baka yun yung pintong sinabi sa akin nung lalaki. Nang marating ko yon, tiningnan ko munang maigi. Nagtaka ako dahil parang hindi naman yon ang waiting area. Nakakrystallize ang pinto na blurred. Wala din itong nakapaskil na sign para malaman kung yun na talaga yung pinto para sa waiting area. Dahil wala naman ako ibang mapagtatanungan doon, ay tinulak ko na lang pabukas yung pinto. Laking pasalamat ko na hindi yun nakalak. Pero laking gulat ko rin nang tumambat sa harap ko ang ilang mga bangkay na natatakpan ng puting kumot. Ramdam ko agad ang lamig sa buong paligid dahil sa aircon. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa isiping nasa morgue ako napunta. Medyo hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan dahil sa isiping yon. Mas lalong nadagdagan yung takot ko nang mahagip ang mga mata ko yung binti ng isang bangkay na nakalabas sa kumot. Ang sabi ko nga
matatakotin talaga ako. Walang boses na lumabas mula sa lalamunan ko kahit anong pilit kong sumigaw. Ang nagpakilabot pa sa akin ay nang makita kong gumalaw ang paa ng bangkay na nakalabas mula sa kumot. Lalo akong nanigas sa kinatatayuan dahil sa nakitang pag-usog ng paa ng bangkay na yon. Gusto ko mang isipin na namamalikmata lang ako pero di ko magawa dahil totoong nakita ko yung pag-usog ng paa ng bangkay na nakahiga. Sigurado ako sa nakita ko. Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang nagaring yung dala kong phone. Doon lang ako nakakilos ng maayos at dali-daling lumabas ng morgue na yon. Hindi ko na naalala kung naisarado ko ba yung pinto dahil ang laman lang ng utak ko ay makaalis ng lugar na yon. Patakbo kong tinahak pabalik ang hallway na dinaanan ko. Hanggang sa nakita ko ang pinto para sa waiting area. Pagbukas ko, medyo mangyak-yak ako sa tuwa nang makita ang mga pinsan ko na naghihintay sa akin. Nag-alala naman sila at nagtanong sa akin kung anong nangyari. Pati yung staff ng punerarya ay nagtanong na rin. Kinuwento ko yung na-experience ko, lalo doon sa gumalaw na bangkay habang nanginginig at takot pa rin. Agad naman pinuntahan ng staff yung morgue at sinigurong naasarado yon. Ilang sandali pa ay nakita ko yung lalaking staff na nagbigay sa akin ng direksyon. Humingi siya ng tawad sa akin dahil kung sinamahan lang daw niya ako ay hindi sa akin mangyayari yon. Hindi ko rin naman sinisisi kuyang staff dahil maayos naman niyang tinuro sa akin ang direksyon. Sadyang makakalimutin lang talaga ako kaya napunta ako sa morgue. Dagdag pa, nireview din ng staff ang CCTV sa loob ng morgue para matingnan at masiguro kung totoo nga yung sinabi ko. Pero wala naman daw silang nakitang paggalaw mula sa isa sa mga bangkay na naroon. Pero ako, alam ko yung nakita ko noong mga oras na yon. Parang hindi talaga ako namamalikmata nang makita kong gumalaw yung paa ng bangkay sa loob ng morgue. Nagpasalamat naman ako na hindi nila binaliwala ang sinabi ko. Humingi pa sila ng pasensya dahil sa hindi pagkabit ng mga signage sa ilang mga silid sa punerarya. May kalakihan kasi yon. Nang tuluyan na akong kumalma, napagdesisyonan na naming magpipinsan na iuwi na sa kanilang bahay ang abo ng kanilang kapatid. Hanggang dito na lang po ang creepy story ko. Marahil sasabihin ng iba na medyo may pagka-OA ako sa reaksyon. Pero kung kayo man ang nasa kalagayan ko at nakaranas ng ganon, tapos patatakutin ka pa, ewan ko na lang talaga. Maraming salamat sir sa oras at pagbabasa ng kwento ko. Magandang araw po Sir Bob at sa lahat. Ako si Jonathan at gusto ko lang ibahagi itong karanasan mula sa aking trabaho. Isa kasi akong security guard sa isang agency noon. Dati akong na-assign sa isang paaralan sa kolehiyo. Pero nilipat ako ng agency sa isang ospital. Taong 2023 na maging guard ako sa isang ospital sa Antique. Noong unang araw ng mga duty ko, syempre baguhan pa, naninibago ako sa lugar. Kaya minabuti kong libutin yung buong ospital para maging pamilyar sa akin. Nang mag-iisang buwan na akong naka-duty doon ay halos kabisado ko na ang bawat sulok ng buong ospital dahil nakapag-duty na ako sa lahat ng station. Pero isang gabi noon, hindi ko inaakalang may mararanasan pala akong bagay na akala ko noon ay nangyayari lang sa mga pelikula o palabas sa TV. Napunta ako sa night shift noon. Dahil hindi naman ako yung taong mahilig magpuyat kaya medyo nakaramdam ako ng antok sa station ko. Naisipan ko munang maglibot-libot sa paligid. Sinubukan kong ayain yung kasama kong naka-duty pero hindi siya sumama at mas piniling maglaro ng mobile game para daw malibang siya at hindi antukin. Kaya napilitan ako nung maglibot mag-isa. Habang naglalakad ay pasipol-sipol pa ako habang tumitingin sa paligid. Ilang minuto pa ay napansin kong malayo na ang nilakad ko mula sa station at nang suriin ko ang paligid. Nasa may bandang likod na pala ako ng ospital kung saan naroon ang morgue.
Ilang saglit pa ako nagmasid sa paligid bago napagdesisyon ng bumalik na. Akmang tatalikod na sana ako noon nang may marinig akong mahinang kaluskos sa likod ng morgue. Kaya sinubukan kong tingnan para malaman kung ano yon. Inilawan ko ng flashlight yung buong area, pero wala naman akong nakitang kung ano o sino na maaaring pagmulan o maging dahilan ng kaluskos na yon. Nang biglang sumulpot ang maliit na daga mula sa likod ng morgue, kaya naman naisipan kong baka yun pala ang pinanggalingan nun. Aalis na sana ako sa area nang biglang may narinig naman akong mahinang boses na parang nagaham. Muli kong inilibot yung paningin ko sa area para tingnan kung may ibang tao ba. Pero wala akong nakita. Dahil sa sobrang hina ng boses ay napatigil ako sa kinatatayuan para painggang mabuti kung saan nanggagaling yung boses na yon. Patuloy lang yung paghaham na narinig ko nun. At mula sa mahina, unti-unti itong lumalakas. Hanggang sa may narinig na rin akong paghikbi. Binabalot na ako ng takot nung sandaling yon. Pero pilit kong nilabanan dahil gusto kong malaman kung saan nanggagaling yung boses na naririnig ko. Patuloy lang ako sa pagkikinig mula sa kinatatayuan ko. Hanggang sa tuluyan ng napalitan ng pag-iyak ang pagham at paghikbi. Dahil palakas na rin ito ng palakas, nalaman kong nagmumula pala yung boses ng pag-iyak na yon sa loob ng morgue. Kinikilabutan na ako noong mga sandaling yon, kaya mahigpit kong hinawakan ng radyo at sinubukang magtanong sa mga kasama ko kung may isa ba sa kanila ang nasa loob ng morgue. Ilang minuto matapos kong magradyo sa kanila, wala akong natanggap na sagot. Patuloy pa rin yung pag-iyak mula sa loob ng morgue. At habang pinapakinggan ko yon, ay unti-unti akong nakakaramdam ng sakit at bigat sa bawat hikbi ng kung sino man ang naroon. Naisip ko nga, baka kamag-anak ng pasyenteng namatay. Pero bawal kasi ang ibang tao doon maliban sa mga authorized personnel. Ilang saglit pa ay napatalon ako sa gulat nang isa sa kasamahan kong guard ang sumagot at sinabing walang tao sa morgue dahil wala naman daw bagong dinala doon. Mas lalong tumindi yung takot na bumabalot sa akin noong mga oras na yon. Dahil kung walang tao sa loob, ay bakit may nadidinig akong umiiyak mula sa loob? Hindi ko nga alam ang gagawin ko noong mga sandaling yon dahil kalahati ng utak ko ang sinabing umalis na dun sa area at bumalik dun sa station. Ang kalahati naman, gustong pumasok sa loob ng morgue para tingnan kung wala nga ba talagang tao. Mas lalo pang lumakas yung pag-iyak na nadidinig ko. Napagtanto kong boses yon ng isang babae. Gustuhin ko mang buksan yung pinto ng morgue. Natatakot ako sa maaaring makita ko sa loob. Kaya minabuti ko munang magradyo sa mga kasama ko at tinanong kung may nakakaalam ba sa kanila kung lock yung pinto ng morgue o hindi. Ilang saglit lang akong naghintay at agad namang sumagot ang isang kasama ko na nakalock daw ito dahil kasama niya ang isang utility ng ospital na naglock ng pinto. Dahil sa sinabi ng kasama ko, mas lalong nadagdagan yung takot ko. Kaya naman napagdesisyonan kong umalis na lang muna doon sa area at bumalik sa station ko. Nang maarating doon ay hinihingal pa ako, basa ng nanlalamig na pawis. Doon ko lang din naramdaman yung panlalamig ng mga kamay ko. Ewan ko kung bakit bigla akong kinilabutan at natakot. Hindi naman kasi ako matatakotin. Napansin ng kasama ko na habol ako sa paghinga, kaya tinanong ako nito kung anong nangyari. Nagdalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanya yung narinig. Ang sinabi ko na lang ay galing ako sa morgue. Agad namang napatigil sa paglalaro ng cellphone yung kasama ko at tumingin sa akin. Tinanong niya ako kung ako daw ba yung ilang ulit na nagraradyo sa kanila. Tumango lang ako bilang tugon. Nagulat naman ako nang bigla niya akong tanungin kung ano raw yung narinig ko. Kaya napatigil ako noon sa pag-inom. Naisip ko kung paano niya nalaman na may narinig ako. Kinuwento ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, minsan daw ay may narinig siyang pag-iyak mula sa loob kahit na nakalock naman yung morgue. Naisipan naman naming dalawang puntahan yung morgue na yon para tingnan kung may maririnig ba kaming dalawa. Kahit may takot pa rin, sumama na lang din ako sa kanya. Dahil higit sa takot
ay nangibabaw din sa akin yung kuryosidad kung sino ba talaga ang nagmamay-ari ng boses na yon. Kung ano kaya yung itsura niya. Habang papunta ako doon sa morgue, ay nadaanan pa namin ang isang kasamang security guard, kaya isinama na lang din namin siya. Nang maarating doon sa area, ilang minuto kaming tahimik na naghihintay. Pero wala kaming narinig na kahit ano. Nagpatuloy kami sa paghihintay ng ilang sandali hanggang nakarinig kaming tatlo ng kaluskos mula sa likuran ng morgue. Kaya't sabay-sabay kaming nag-on ng flashlight at tiningnan ang likod nun. Pero dagalang pala ang tumambad sa amin. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng tunog ng paparating na stretcher, kaya umayos kami ng tayo. Kasunod nun ay ang pag-iyak ng mga pamilyang nakasunod doon sa stretcher at diretsyong pinasok sa loob ng morgue. Gusto ko mang sumunod para tingnan yung loob ay hindi ako pinayagan ng kasama ko dahil bawal daw kaming pumasok doon. Hindi na lang ako nagpumilit at nagdesisyon ng bumalik sa station kasama yung dalawa ko pang katrabaho. Nang tatalikod na sana ako, ay may nahagip ang mata ko na parang isang batang babae na lumabas mula sa pinto ng morgue. Pero di ko napansin kung saan ito dumiretso. Minabuti kong lapitan ng pamilyang umiiyak nun at magalang na nagtanong kung may kasama ba silang batang babae. Ang sabi nila, wala naman daw. Muli akong kinilabutan, kaya nagmadali na akong naglakad palayo ng morgue na ipinagtaka naman ng dalawa kong kasama dahil iniwan ko sila bigla. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga kapwa ko security guards kung may pagkakataon din bang may nadidinig silang pag-iyak mula sa loob ng morgue kapag mag-isa lang sila naglilibot doon sa lugar. Pare-parehong oo ang sagot nila sa akin noon. May isa pa akong kasama na nagsabing hindi nga lang pag-iyak kundi nakakita daw siya mismo ng batang babae doon sa morgue. Ilang beses na rin daw nilang sinabi ang bagay na yon sa admin ng ospital. Pero wala naman daw ginagawang aksyon ng management tungkol dito. Ang sabi pa masanay na lang daw dahil marami talagang namamatay at nagpaparamdam sa isang ospital na tulad ng sa kanila. Kaya ang ginagawa na lang ay pagdarasal ang kaluluwa ng batang babaeng yon. Tapos ay hahayaan na. Kumbaga, wag na lang pansinin dahil maliban sa pagpapakita at pagpapadinig ng iyak, hindi naman daw yun nananakit o gumagawa ng bahay na makakasakit sa kanila, lalo sa mga dinadala doon sa morgue. Simula nung ma-experience ko yun, naging matatakotin na ako sa mga multo at iba pa. Hindi na nga ako muling pumupunta doon sa morgue nang walang kasama, lalo at tuwing gabi pa. Baka kasi maulit yung nangyari sa akin nun. At ngayong higit 2 taon na akong nagtatrabaho sa ospital na to, yun pa lang naman yung nakakatakot na nangyari sa akin na ipinagpapasalamat ko ng malaki. Alam kong security guard ako at dapat ay tatagan ang sarili at maging matapang. Pero minsan talaga ay pipitikin ka ng kababalaghan at katatakutan. Kailangan lang siguro ay sanayin ko ang sarili ko, lalo at matagal na ako sa trabaho. Ang nakakatawa nga, nakakaramdam ako ng takot sa multo. Pero hilig ko rin namang makinig ng mga horror stories, lalo tuwing duty ko. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyong oras at sana ma-feature nyo to sa channel para mapainggan ko rin. God bless sa inyo.